And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright mga kapatid, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And I believe, brethren, na ngayon pong tanghali ay muli tayong pagpapalain para muli na naman tayong lumago, spiritual, lalong-lalo na sa buhay ng mga young people. Team focus, team preparation. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And once again, we will be blessed on our topic. This is a great blessing that we will have, we will enjoy. Yan, alam ko marami na nag-aabang dyan. Again, team focus, team preparation. Watch this program and I believe that this will be a great blessing to all of you. At ako'y naniniwala na sa programa natin ito ay may mapupulot kayong prinsipyo para patuloy na ating maitaas ang pangalan ng Panginoon, lalong-lalo na sa pamumuhay nyo bilang isang Kristiyanong kabataan. Muli, magandang tanghali, North, South, East, and West corners, and to our viewers worldwide and nationwide, keep tuning in our program para patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Magandang tanghali sa iyo, Sir Maki. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na sumusubaybay sa oras po na ito. And welcome po sa ating pong pinaka-paborito pong programa tuwing tanghali, ang The Baptist Lunch. And this is a Young People's episode. So let's tune in. At sa ating pong topic po ngayon na Thy Will Be Done ay tayo po ay patuloy po na lumago po din sa bayan. Amen. Magandang tanghali rin sa mga host ng team preparation, Yes, Sir Antonio, Sir Ara, sorry. Sir Antonio, Ma'am Ara, Ma'am Rona, and also kay Ma'am Rona, Ma'am Ara, Ma'am Cyril, and Sir Roy Vincent Trinidad. Yan, magandang tanghali po sa inyo. At napakaganda ng mga nito, maganda yung mga gamitin nyo nito, hashtag Thy Will Be Done. Yan ang maganda, Sir Ton, sa ng team prep, t-shirt ng team preparation, the preparation, hashtag Thy Will Be Done. Sabi nga ni Sir Antonio, magandang good afternoon mga ka-Thy Will Be Done. Yan, amen. Maganda pag-uusapan natin ngayon. Alam ko si Ma'am Ara excited to eh. Alright, and of course, minsan sir talagang yan, sir naman talaga yan si Ma'am Ara. Anyways, maganda po ito pag-uusapan natin. Di bale, Sir Tonyo, magsasama-sama tayo sa last Thursday of this month. Alright? Kaya, Wednesday. Last Wednesday of this month. Mark your calendar. Yan. Amen. Yan din si Ma'am Rono. Nag-hashtag Thy Will Be Done na sila. Amen. Alright, so alam niyo po, napakaganda na pag-uusapan po natin ngayon. Sa talata po na nababasahin po natin, Matthew chapter 26. Maganda po ito if you have your Bibles with you. This is a very great passage. Matthew chapter 26. Alright, makikita niyo po yan sa verse number 42. Sabi niya po dyan, He went away again the second time and prayed, saying, Oh my Father, do you know the... sorry. My brother pala yun. Sorry. And then he went away again the second time and prayed, saying, Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, Thy will be done. Dapat ang background nito, may kulog pa no? Thy will be done. Bulugurun stoy, stugurun toy. Beatbox yun sa'yo, hindi naman kulog eh. Hindi, ano yun, album, pangalan ng album yun, Bulugurun stoy. Wow. Yeah, iba yan. Ulitin natin. Oh my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, Thy will be done. Kulog nga eh. Yan. Pwede na rin yan. Oh, makalangit din naman eh. Galing din sa langit eh. Oh. Kaya alam nyo po, 4 words. Lagi ako na 3-letter word. 4 words. Alright? 4-word praise. 4 bar set up. Maliwalag yan. Hindi, yung ano yan, yung nasa... Mamaya pala lang yun ko. 4-word praise, mga kapatid. 4-word praise. And yet, heavy gut. Huh? Heavy gut. Bars? Heavy gut yun eh. O, di ba? Mabigat. Heavy na mabigat. Ang apat po na ito, magandang tanghali po, Pastor Gil Lorena. Yan. Good morning, brethren. Let's enjoy watching this program with our family. Love you all. Yes, sir. Thank you, sir. Love you too.
load tayo mga kapatid, load tayo kapatid na Marlon Kipo. Ito naman Sir Tonyo, sisimula, wala pa nga eh. Hindi, pero alam niyo po, napakaganda nito mga kapatid. See, thy will be done. 4-word phrase, yet ang pinakamabigat sa buhay ng maraming young people na hindi nyo nasusunod ngayon at lagi kayo bumabagsak sa trouble. Di ba? Bakit? Because ito yung isa sa pinaka hindi ninyo kayang maipaibabaw sa buhay ninyo. You see that? Alam niyo po, babalikan ko lang kayo sa pangyayari, yung ginawa natin, just a quick recap sa ginawa po natin. Mukhang kailangan ko rin ng mag-recap dito. Pero alam mo, maganda dito. Kaya daw ni Angelo. Ha? Okay. The works be done, baka mangyari sa kanya. Okay, so ito po yung pinag-uusapan po natin dito. Ang pinakamaganda dito, magbabalikan natin ang Panginoong Jesucristo. You see, siya ay nagkatawang tao this time and He knows what must be fulfilled para sa kanyang ministry, para sa atin. Yeah. You see that? Tingnan niyo po mga kapatid. Kung titingnan niyo sa panalangin niya, binasa ko pa nga po sa inyo dito, sa verse number 39, sa una niya, "Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." You see, yung una, sabi ko sa inyo last Thursday, yung una na panalangin ni Jesus Christ, ng ating Panginoong Jesucristo. Alright? Ang panalangin una ng Panginoong Jesucristo dito, young people, is that if it be possible, okay? If it be possible, let this cup, yung mangyayari sa kanya, let this cup pass from me. You see, kung makikita nyo, meron siyang sa kanyang panalangin, meron siyang ipinapakiusap. You see, if it is possible, maliwanag yung sinasabi ng Biblia, if it be possible, kung ito ay posible, let this cup, ito mga mangyayari sa akin ito, ay mapalampas mo sa akin, let this cup pass from me. You see, pero mga kapatid, kung titingnan niyo sa prayer na ito, okay, so titingnan niyo sa prayer na ito, yung kanyang panalangin, still, bagamat may ganung pakikiusap, hindi niya pa rin inalis sa kanyang isipan, alright, yung plano ng Ama sa kanya. Maganda ito. Alright, put this in mind. Ito maganda pag-uusapan natin. Hindi niya, inuulit ko, hindi niya inalis ang plano ng Ama sa kanya. Hindi pa rin, wala sa isip niya na hindi pa rin i-consider ang Ama. Bakit? Paano natin malalaman yan? Balikan doon sa verse 39. If it be possible, kumbaga dito, Sir Makin, pinapakita niya na kung pwede saan, parang nag-uusap eh. Halimbawa, nakikipag-usap, parang nakikipag-usap halimbawa, nakikipag-usap tayo kay tatay, kay Pastor Hill. Tayo, kung posible man lang, kung pwede sana, Hanggat maaari, ay palampasin mo ito sa akin. Pero, yung sinasabi ko sa kanya, hindi sa kagustuhan niya pa rin. You see, kung gugustuhin mo, kung luluobin mo, makakit ko sinasabi yan, "Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will." Yeah. Maliwanag yun. Not as I will, but as thou wilt. You see, kung pwede sana, ay hayaan nyo naman na hindi mangyari ito, palampasin mo na ito. Pero ayon pa rin sa inyong kagustuhan at hindi sa kagustuhan ko. Kung palalampasin man, ay sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Hindi sa kagustuhan ng Panginoong Jesucristo, ng Diyos Anak. Sa kagustuhan pa rin ng Diyos Ama. You see? And then, pinuntahan niya, actually, may iba pang mensahe ang pwedeng makuha dito eh. Pero Kalma hindi mo lang, natin kalma yun. mo, kalma mo. Hindi natin yun. Medyo lalabas yun sa Alam mo, ating linggo na. Okay? Kala ko Sunday na eh. So, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Dito mga kapatid, pagkatapos sa una niyang panalangin, tinignan niya, nakita niya yung mga full-time tulog, bumalik siya sa panalangin sa Diyos. Pagbalik niya sa panalangin sa Diyos, ano lang sabi niya? "Oh my Father, if this cup may not
pass Yan na. from me, away from me. You see? Iba na. Ang sinabi niya, nag-iba na yung tema niya. Nung nakita niya yung mga tulog na full-time, nag-iba na yung tema niya. Mukhang malaho talagang papalampasin mo to, Father. Di ba? Sabi niya, if this cup may not pass away from me, kung ito mangyayari na to, ay hindi talaga lalampasan din. Maliban lang, natanggapin ko, maliban lang, except I drink it, sabi niya, thy will be done. Yeah. Ito na yung sinasabi ko, mga kapatid. Anong pinupunto natin dito sa mga talata po na ito? Ipinakita ng Panginoon Jesucristo na sa ano't anumang pangyayari sa buhay niya. You see, ang pinaiibabaw niya ay ang plano ng Ama. Amen. You see, meron siyang sariling ninanais. Ngunit subalit na tapwat sa Uy. pagkakataong ito. Ay, pambihira. Ang gusto niya pa ring masunod ay ang pangyayari, ay ang gustong plano ng Ama. Amen. You see that? Kino-consider niya pa rin dito. Alright? Kino-consider niya dito, mga kapatid. Ano yung kino-consider niya dito? Kino-consider niya dito yung plano ng Ama. You see? Because young people, team focus, especially team preparation, this is about God's plan in your life. Everything is about God's plan in your life. Ano yung nakalagay sa book of, if I'm not mistaken, sa book of Corinthians or Colossians? Ano sabi ng Biblia? Alright? Ano sabi niya? Let everything that hindi. Sabi ng Biblia, doon sa passage na yun, we are created by Him. Colossians 1:16. We are created by Him and for Him. You see, by Him. Lagi ko in-emphasize ito sa inyo, young people. Nilikha ka ng Diyos para sa Diyos. Hindi para sa sarili mong kagustuhan. You see that? Kung papalikan niyo yung pundasyon. You see, pero titingnan nyo ngayon, halimbawa na lang pagdating sa buhay pag-aasawa. You see, pagdating sa bagay na ito, it's all about God's plan. Eto, mark my word, lagi ko na nababanggit ito, napapakawalan ko na to simula pa nung Lunes. Okay? Ito yung maganda na binanggit ko nga ito dahil yung pangyayari sa'yo, Sir Maki, it's not about just the love life. Team Prep, listen to this. It's not just about the love life. It's about the cold life. You see, hindi lamang to patungkol sa love life. Ang pag-aasawa, it's not just about the love life para magkaroon ka lang ng love life ko, no? No! Hindi teleserye ang sinusulat na plano ng Diyos sa buhay ninyo. You see, realidad. It's not all about acting. It's not all about pretending. It's all about reality. You see that? Kaya ako sinasabi sa inyo, young people, kasi ang nangyayari sa inyo, kung napapansin ninyo, inihihiwalay nyo yung tinatawag na love life sa plano ng Diyos. That's right. That's right. What? Di ba? Naintindihan nyo? You say, ilagay nyo na maigi sa isipan nyo ito. Itong kadalasan na nangyayari. Okay? Itong kadalasan na nangyayari, it's not just about the love life. We're both witnesses. When we try, it's all about the love life. Nasaan? Nag-exist ba? No. Hindi pinahintulutan ng Diyos. Bakit? It's not His will to be done. You see, pagdating sa bagay na yan, pagdating sa pag-aasawa, it's not just about the love life. It's more about God's planned life. Nakuha niyo yun? Yeah. It's all about the life that God has planned for you. Yun ang pinakilalagay nyo sa isipan nyo. Because the very moment na hiniwalay nyo yun, I'm telling you, you are opening up yourself to Satan's will to be done. Amen. Amen. You see that? Kaya nga, saan kayo bumabagsak? Tinan nyo, young people, saan kayo bumabagsak? Naghahanap kayo ng maling connection ninyo doon sa magiging kapartner ninyo. You see? Alam nyo, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Itong kadalasan, sabi ko sa inyo,
Ito ang kadalasan na hindi natin naiintindihan. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Thy will be done. Panginoong Hesukristo to. Young people. You see that? Even sa buhay ninyo ngayon, Team Focus, pagdating sa buhay ninyo, huwag muna kayong mag-focus sa bagay na hindi nyo naman dapat magtuunan ng pansin. Mag-focus na kayo habang maaga pa on what is God's will for you. If God's will for you ay nangyayari na ngayon. You see? Hindi nyo po dapat magtuunan yung love life ninyo. You see, ngayon pa lang na kayo ay nasa teenage years ninyo, ang pagplanuhan na ninyo ang pagsumikapin na ninyong gawin ay kung ano ang will ng Diyos sa inyo. Na pagpunta ko naman sa inyo, Team Prep, napaka-importante nito. Pagdating na, because you're already preparing yourself in the life of marriage, if you want to have a blessed marriage, tandaan nyo, sino nag-umpisa at sino ang panimula ng marriage? Diyos. That's right. Therefore, if it's God who started marriage na papasukin ninyo, then you have to make it sure thy will be done. Amen. That's common sense. Amen. You see, young people, mahirap pumasok sa marriage na dinisenyo ng Diyos if yung pagpasok mo, not His will. Not according to His will. Hindi nangyari yung will ng Diyos nung ikaw ay papasok sa life of marriage. You see that? Kaya ako sinasabi ito sa inyo, Team Prep, it's because alisin nyo ang lahat ng mga kinukonsider ninyo physically. Lahat ng mga hinahanap-hanap nyo yung emotional connection. Everything, all of those, ay lalabas. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, young people, kamakailan lang, kinausap ko yung mga full-time. You see, anong sabi ko? Binigyan ko sila ng napakagandang pamantayan. You see, if doon sa pamantayan na yun, hindi yun dadalhin. Hindi ka dadalhin doon sa will ng Diyos. Leave it, forget it. Don't push it. Push it, sabi ko. Don't push it. Wish it. You see that? You see, parang katulad yan, tinan nyo parang katulad yan. Sa amin na full-time, lalo na pag full-time, lahat naman ay may panawagan eh. You see that? Lagi kong sinasabi ito, young people. Halimbawa na lang, ito na lang, sa iyo, Sir Maki, magandang ilustrasyon ito. Halimbawa na lang, yung sa iyo, Sir Maki, katulad na lang yung pangyayari sa iyo. Nakita naman natin mga kapatid. You see, sabi ko nga, how very spiritual it is. You see, bakit? Okay, makikita nyo, halimbawa, kita mo, pinresent po sa inyo, ito si Sir Maki. Nung present sa inyo, Sir Maki, makikita niyo, maaaring magtanong kayo, oy, bakit full-time sila? Hindi naman full-time, mga asawa. No, it's not about, sabi ko, there's no boundaries on that. You see that? May mga mapupulot na si Pastor RJ, di full-time. Sabi ko sa inyo kahapon, Sir Gomer, hindi full-time. Full-time yung asawa, full-time sila, mga asawa nila, hindi full-time. Look at how God is blessing their ministry. It's because it's not about your love life. It's about kung saan ka tinawag ng Diyos. You see? The same thing naman din po sa akin. Yung sinasabi ko nga, kami halos parehas kami ni Sir RG. Kasi nag-asawa ako na nasa junior church pastor ako, and then si Ma'am Yang ay nandoon sa mga nursery. Yes, sa academy, sa mga bata. You see? Katulad nun, of course, yung narinig nyo sa kanya, gano'n naman yung aming patakaran, gano'n naman yung aming pamantayan. Alam ng Diyos kung saan niya ako tinawag, ang hinihingi ay kung sino yung makakasama ko na magiging effective kami parehas sa ministry na tinawag sa akin. You see? Kaya ngayon, parehas, halos sabi ko nga, parehas si Sir RJ, nasa junior church pastor din siya ngayon, and then yun, gano'n din naman yung trabaho ni Ma'am Mason. You see that? Ganon din, halos parehas kami. You see? Now, kaya ko sinasabi yan, it's because yung magiging partner ninyo, okay? Put this in mind, young people. Team Prep, makinig kayo na mahigi dito. Yung ibibigay sa inyo ng Diyos, ang abangan nyo,
yung ibibigay sa inyo ng Diyos, okay, na ayon sa panawagan niya sa inyo or ayon sa plano niya sa buhay ninyo. Okay? Kung ang plano ng Diyos, ito ngayon ko lang siguro masasabi ito, Sir Maki, para nakita ko kanina, Ma'am Grace is watching, and kung si Sir Alman ay nanonood, ito ngayon ko lang masasabi ito. Kung sa pangyayari sa inyo ni Marial, makikita natin dito, ako may sasabi ko na ang plano ng Diyos kay Marial ay talaga sa gawain ng Panginoon. Why? Why? I can say this publicly. You know why? It's because of the reason inilapat siya at doon siya inilagay sa plano ng Diyos sa buhay niya. Amen. Wala tayong magagawa kung kasama ka sa pinlano ng Diyos sa buhay ni Marial. Hindi nga lang natin alam yon. Yun ang kagandahan. Pag nag-submit ka sa plano ng Diyos sa buhay mo, hindi mo nakikita yung sobrang ganda ng storya ng buhay mo. Amen. Young people, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Imagine kung hindi sumunod ang Panginoon Jesucristo, wala tayong kaligtasan ngayon. Nakuha nyo ba yon, young people? Kung hindi sinabi ng Panginoon Jesucristo na, thy will be done. Palagay ko, hindi rin tayo magkikita-kita lahat ngayon. Gumanda yung blueprint ng Diyos sa mundo. Nadamay tayo dahil sa nagpasakop ang Panginoong Jesucristo. Napakaganda. Ito makikita natin. You see, God's will was done. Nagpasakop doon sino? Si Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. You see, kaya nung nagpasakop siya, anong kinahinatnan? Ligtas tayo. Amen. Nandito tayo ngayon sa buhay na ito. Nai-enjoy natin ang totoong buhay ng pagiging Kristiyano. You see that? Hindi tayo nakukulong ng dyablo sa kanyang panluloko. You see, katulad ng mga ibang nagpapakilalang Kristiyano. You see that? Sinasabi ko lamang po sa inyo, nakita nyo ba kung gaano katindi yung ginawa ng Panginoon Jesucristo nung sinabi niyang, thy will be done? Now, this same thing sa inyo. If you're preparing yourself in the life of marriage, yung life of marriage na papasukin mo, huwag mong madaliin. Huwag mong pangunahan yung isinulat ng Diyos na storya ng buhay mo. Huwag mong pangunahan yung plano ng Diyos sa buhay mo kasi unang-una hindi mo nakikita yan. You see that? Kaya nga pag sinabi mo na thy will be done and you know for a fact, I can tell you, again, inuulit ko, young people, I can tell you story and evidences, you see, na inilapit na ng Diyos sa Kanya yung dapat na para sa Kanya. It's because of the reason na may inaasam-asam siyang lalaki. Hindi niya nakuha. Pati yung inaasam niya, hindi rin naman siya kinuha. Di ba? Mahirap masaktan kung wala kang karapatan. Di ba? Oh. You see? Ha? Ako magaling ako sa spooky poetry ako eh. Ay, sino kay? Oh, di ba? Oh, yung iba yan. Kaya ko sinasabi sa inyo yan. Kasi, ito hindi tapon. Ito sinasabi ko sa full time. Hindi tapon yung panawagan sa inyo ng Diyos. Now, let me tell you this to you. Team preparation, listen to this. And even team focus, tatanggalin nyo lang sinasabi ko, mamaya may maganda akong itatapon sa inyo. Team preparation. You see, hindi pa hihintulutan ng Diyos yung plano niya yung plano niya sa inyo na masayang. Akalain mo, pinagplanuhan ka ng Diyos? Papahintulutan niya ba na sa gawa mo lang? Papahintulutan niya na yun ay masira? Hindi niya pahihintulutan yun. Ganun kakahalaga sa Diyos, team prep. Yeah. That's right. You see that? Hindi niya pahihintulutan na yung plano niya sa'yo masira, matapon ba? You see? Kaya nga, yung mga ini-expect mo na mangyayari sa'yo, huwag ka masyadong mag-expect. Yan yung totoong sinasabing expectation versus reality. You see? Huwag ka masyadong bakit? Paano mo nalaman? Paano mo sabi? Paano mo nasabi? Nakita mo yung blueprint ng Diyos? Nakita mo yung plano ng Diyos sa buhay mo? Nakita mo? Ang nakikita lang natin, itong pangkasalukuyan na hinaharap sa atin ng Diyos, pero sa mga susunod. Let me give you, for the sake of example, sabi ko nga dito sa mga full-time,
Tinawag ka ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Ngayon, kung titingnan mo ang kalagayan mo, ang dami mo nang ginagawa para sa Panginoon. Sa mga babae full-time, sinabi ko to, ang dami mo nang ginagawa, yung gift of God sa'yo pagdating sa ministry, hindi mo alam na kaya mong gawin yan. You see? Hindi mo alam na ikaw ay gagaling sa kusina. Hindi mo alam na gagaling ka sa ministry ng music. Hindi mo alam na gagaling ka sa mga ibang ministry. Hindi mo nakita yan nung hindi ka pa full-time. Tinawag ka ng Diyos, ibinigay sa yung gift na yan. Sinabi niya na hindi niya pahintulutan na imawala yan. Kaya therefore, ilalagay ka niya sa sitwasyon na yan ay hindi masasayang pagdating sa pag-aasawa mo. Diretso rin sa inyo, young people. Team prep, hindi ka man full-time, the same thing din. Lalong-lalo na dahil kayo ay miyembro ng simbahan na ito. Ang daming prinsipyong binitawan ni Pastor para sa inyo, para sa atin, yung mga ginagawa nyo ngayon sa Good News Class, yung mga ginagawa nyo ngayon para sa Panginoon, yung paninindigan nyo sa bilang isang Kristiyano, hindi pa hihintulutan ng Diyos, masayang yan. Kaya antayin mo lang, let God's will be done in your life at be done in your preparatory life on marriage. Para ano? Para hindi masayang yung mga ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Akalain niyo, young people, sabi ko nga sa inyo, marami, may gift ang Diyos sa inyo. Hindi niya pa hintulutan na tapon yan. You see that? You see, I can use some illustration, pero hindi ko nasasabihin sa inyo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, napaka-importante. Napaka-importante. Imagine, ang laki ng mapipreserve sa inyo. You see, huwag kayo nung kasi ganito, kasi ganyan. Alam mo na, sabi ko nga sa inyo, ito nga sinasabi ko sa inyo. Lalo-lalo na sa inyo mga kababaihan na team prep. Porque pag may lumapit, ay siya na talaga to, Lord. Ito na talaga to. Lumapit na sa akin. Pinagpaalam na ako kay Pastor. Ganito, ganyan, ganyan. Totoo naman, pinagpaalam ka na kay Pastor. Tinan niyo ang twist dito, ha? Nagpaalam na kay Pastor. At lumapit sa magulang mo. Perfect yung paglapit sa'yo. Pero may mga pwede kang mai-consider pa para malaman mong thy will be done. Ano ang ginagawa mo ngayon sa Diyos? Okay? Pagkatapos mo tingnan kung anong ginagawa mo ngayon sa Diyos, tingnan mo ngayon kung yung lalaking nagpaalam sa'yo, malapit sa Diyos, malapit sa pastor, malapit sa gawain ng Panginoon, at nagbibigay ng tithes and offering. Specific yun, specific. Specific yun eh. Wala na. Oh, yan, specific. na Wala na, pilis na. Oh, di ba? Simple lang yan, mga pinakawalan ko sa inyo, mga ladies, no? 4 lang yan. Anong mahalaga? Bakit kailangan malapit sa Diyos? Nagpaalam na nga ng di porket tama ang pagpapaalam, malapit sa Diyos. Sumunod siya sa area na yan, pero tandaan nyo, pwede tayong ang diablo ay may mapagbalat kayo. Oh, pwedeng sa harap lang yan, pwedeng front act lang yan. Pero pag mahal ang Diyos, ibig sabihin, naninindigan sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ano yung sabi ko kanina? Malapit sa pastor. Hindi ko sinasabing, ay, ano yung church-ship? No. Bakit? Kasi pag malapit sa pastor, yung lalaki na lalapit sa inyo, alam niyong nakakakuha yan ng prinsipyo. Ibig ko sabihin malapit, nakaka-fellowship ng pastor. You see that? Pero yung mga paiwas sa pastor, tapos lumapit lang sa iyo, pinaalam ka lang nung panahon na, asawahin ka, mag-ingat-ingat ka rin. You see? Ano pa yung pangatlo sinasabi ko kanina? May pagmamahal sa gawain ng Diyos. Hindi full-time to, ha? Pangkalahatan itong sinasabi ko sa inyo. Bakit? May involvement sa ministry. Pero kung walang ginagawa sa Diyos, forget it. I'm telling you. Bakit? Sabi ko sa inyo, yung plano ng Diyos sa inyo, kung ikaw ay ginagamit ngayon ng Diyos, tapos yung lalapit sa iyo, walang ginagawa ng Diyos, tapon yung kapakinabangan mo sa Diyos. Hindi tayo nagja-judge, pero of course, tandaan nyo, He will be the leader. You see that? Yung sinabi ko pa, giving. Kung hindi nga makapagbigay sa Diyos, ano ibibigay sa'yo? Di ba? Napakasimple lang yan. Mga simple lang yan, mga binibitawan ko sa inyo, young people. Sinasabi ko nga sa inyo, napakasimple nito. Ang pinaka-purpose natin dito, it's not just about the love life. It's about God's planned life for you, young people. You see that? May pinlano ang Diyos sa buhay ninyo. Huwag niyong pahintulutan, masayang yun because out of your emotional something unless talagang kasi sa yung wala naman sanang masamang pinagpipray yan sa iyo, Diyos. Pero kung hindi sa iyo binigay na Diyos, huwag mong ipaglaban.
You see, kaya ako sinasabi sa inyo, alam ng Diyos. Sabi nga ni Sir Jude, alam ng Diyos. Yeah? O, alam ng Diyos ang bagay na yan. Kaya ako sinasabi sa inyo, it's because, kaya maraming beses, again, inuulit ko, no? Ilagay nyo sa isipan nyo, itatak nyo sa isipan nyo. Sabi ko nga, Sir Maki, napakaganda nung binitawan ko nga sa inong kausap ko si Ma'am Yang. O, ngayon lang nila maririnig ito publicly na sinasabi ko. Hindi pumasok sa isipan namin. You see, nabanggit ni Pastor Rillo, hindi pumasok sa isipan namin na si Marial. Bakit? Nag-i-scan pa kami ng mga kasamahan natin dito sa loob. You see, may mga nakikita naman kami at inoobserbahan na namin. But sabi ko nga, hindi kami ganun kakampante. Ang word nga ni Pastor, medyo masigit pa sa dibdib . Hindi naman sabi nga, not that you are not good. Sabi nga ni Pastor sa pulpit no nakaraan. You see? But the point there is, hindi nga lang sila ang plano ng Diyos sa'yo. Tama ba? Amen. You see? Naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko sa inyo, young people? Hindi nga lang sila ang plano ng Diyos sa Kanya. Ang plano ng Diyos sa Kanya, sabi ko nga, nung binanggit po ng mga pastors, yung pangalan niya, nag-usap, pinatawag ako. Sabi nga ni Pastor, tinan mo dyan, may nilalatag sila, may gusto yata sila ilatag. You see? Pinakinggan ko. Nung sinabi, sabi ko nga, boom! God's my witness. Parang bumukas. Sabi ko, oo nga naman. You see, ano bang hinahanap natin? Ano ba yung ganito? Ano ba yung dapat? You see that? Yun yung mga sinasabi, babalik ka lahat sa plano ng Diyos. Dapat lahat ng mangyayari sa inyo, young people, team preparation, even sa inyo, team focus, dapat magsusut. Dapat yan ay papasok saan? Sa plano ng Diyos. Kung hindi yan papasok sa plano ng Diyos, huwag mo na i-push. Yeah. Huwag mo na i-push. Hindi niya na will yan. Will mo na yan. It's your will to be done, not God's will anymore. Inuulit ko, pag hindi na pumasok sa plano ng Diyos, huwag mo na i-push. You see that? Sabi ko nga, thy will be done . You see? Kaya, again, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Team prep. Kayong kinakausap ko kasi mahalaga ito . Kaya it seems na parang nararamdaman nyo ang hirap mag-asawa dito. No, hindi maghirap mag-asawa sa simbahan natin. Itinuturo lang sa inyo na makita ninyo yung plano ng Diyos. Kasi binubulag kayo ng dyablo. Tandaan nyo, anong hindi nyo nakikita, team prep? Ang gusto ng dyablo, hindi na ang simbahang ito makapag-produce ng steadfast Christians, ng true Baptist on the next following generations. Yan ang gustong mangyari ng dyablo, na matigil na yung production ng mga totoong mananampalataya ni Kristo. You see that? Paano ba nagsisimula yun? Of course, nagsisimula yun sa pamilya. Kaya kayo, kung papasok kayo sa pagpapamilya, bubuo kayo ng pagpapamilya, pakikialaman niya kayo para hindi na kayo makapag-breed. You see, para hindi na kayo makapag-breed ng mga totoong mananampalataya ni Kristo at maninindigan sa Baptist faith, yan yung hindi nyo nakikita. Kasi nakatuon ngayon doon sa, Lord, sana naman si ganito ang ibigay mo sa akin. Who told you today? You see, minsan naririnig natin sa ating mahal pastor, no? Ay nililinaw ko lang, hindi masamang manalangin. Pero kung naalala yung sinasabi sa amin, hindi kami nanalangin ng pangalan. You see? Iniwan namin sa Diyos lahat. You see? Now, kaya ko namin sinasabi yan sa inyo, ito'y sa kadahilan na it's a lot better. It's a lot better to look and seek for the will of God. Amen. You see? It's a lot better. Sabi ko nga sa inyo, kita nyo, Panginoong Hesukristo na yung nag-set ng example sa Ama, thy will be done. Anak ka rin naman ng Diyos. You see, bilang isang anak ng Diyos, may Diyos Ama. You see that? Thy will be done. If, pagtan nyo lang yan. You see? If this expectation will not pass from me, except, I drink it, thy will be done. Napakasimple lang. Ilagay nyo yung sarili nyo. Kaya ako sinasabi sa inyo, yan, young people, maliwanag na makikita natin sa Biblia. It's very clear in the Bible. Again, Team Prep, it's not just about love life. It's not just about having a love life para may kilig-kilig factor ka. Tigilan mo muna yan, iha. Tigilan mo muna yan, brother. Kasi, gawin mo,
maging maliwanag muna sa iyo yung plano ng Diyos. Nakikita mo ba kung anong plano ng Diyos sa iyo ngayon? Kung at this very moment, hindi pa maliwanag sa iyo yung plano ng Diyos, mag-pause ka muna sa pag-iisip mo sa bagay na yan, na magkaroon ka na ng love life. Minsan ng prayer kasi, Lord, bigyan mo naman ako ng love life. Ito maganda to. Ready na kayo? Ito ang pinaka-importante sa lahat. Team Prep, listen to this. Your love life should be in God's planned life. Amen. Inuulit ko. Dapat yung love life mo nandoon sa plano ng Diyos sa'yo. You see that? Bakit? Illustration. Kaming mga full-time. Sabi ko nga sa kanila, pag pinaghiwalay namin yan, disgrasya na. Okay, bigyan ko na illustration. Hindi naman bago sa inyo to. Hindi lang ako magpapangalan. Marami sila eh. Maraming nawala dito. Ipinush nila yung kanilang itinagong love life dito nung sila ay full-time. Ngayon, nagsasama ba sila? Medyo mga good Samaritans. Tulungan nyo ako. Di ba? Based on the testimony, of course, nasa area, Sir Maki, witness ka naman yan. Nasa area eh. Talagang malalaman natin kasi nag-iikot ka eh. Oy, dito pala nakatira si ganito. Kamusta si ganito? Ay, hindi na po kami nagsasama, sir. I'm telling you. I'm not laughing because natutuwa ko sa nangyari sa kanila. I'm laughing, it's because of the reason nakikita mo kung paano pinapakita sa inyo ng Diyos na ang pamaraan ng sistema ng mundo ay bulok. It will really waste your life. You see that? Sabi ko nga, para sa amin, pag kaming mga full-time, yung love namin, yung tinatawag na love life, ay nakahiwalay sa aming cold life, disgrasya yun. Bakit? Dapat yung love namin, nasa panawagan namin. You see? I'm not talking about our co-worker, ha? I'm talking about panawagan, yung ministry ng Diyos. That's right. Dapat nandoon yung love namin. You see? The same thing din sa inyo. Hindi man kayo full-time. Pero yun yung sinasabi ko sa inyo. May plano ang Diyos sa inyo. Pag yung love mo ay wala sa plano ng Diyos, or, I should rather say, pagka hindi mo mahal ang plano ng Diyos sa buhay mo, ihihiwalay mo yan. O, anong mangyayari? Maraming nag-push, humingi sa Diyos, Lord, bigyan mo naman ako ng love life. Akala niya nakahiwalay yung love life sa plano ng Diyos sa buhay niya. You see that? Kaya ngayon, medyo natagalan, nainip, ipinush to. O ano nangyari ngayon? Napalayo sa Diyos. Is it happening? It is happening. Mapapalayo ka talaga sa Diyos kapag umalis ka sa plano ng Diyos. Ang nakakalungkot lang netong kadalasang nagpapaalis sa plano ng Diyos sa inyo, mga young people, sa inyong mga naghahanda sa pag-aasawa, ay yung tinatawag nyong love life. Again, young people, it's not just about the love life. It's about God's planned life. You see that? Kaya kung sinasabi sa inyo, hindi nyo masasabi itong 4-word phrase na ito, thy will be done. You see? Pagdating sa bagay niya, pag itong 4-word phrase na ito ay ilalagay nyo sa tinatawag nyo love life, yung love life nyo na hiniwalay nyo, babalik yan dito. Babalik yan sa plano ng Diyos. Bakit? Thy will be done. You see, sasakupin ulit yan ng plano ng Diyos. I-try mo. I'm telling you, kapatid, nangyari yung may magandang naging outcome sa ginawa ng Diyos. Sa pagginawa ng Panginoon Jesucristo. Huwag na tayong maghanap sa ginawa ng ibang Bible characters. Tao lang yun. Dito tayo, Panginoong Jesucristo mismo to. You see, ang nagpasakop sa 4-letter phrase na sinabi niya, thy will be done. Now, ito sa inyo, Team Focus. Hindi ko kayo nakakalimutan. Huwag kayong mag-alala. Team Focus, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Huwag nyong pagfokusan itong mga pang-team prep. Darating kayo dyan. Ang pagfokusan nyo ngayon, sa inyo pa lang, lamang nga kayo eh. Bakit? Sa inyo pa lang ngayon, at your very young years, on your teenage years, you see, ilagay nyo na ang ipilit nyong ipanalangin sa Diyos ay masunod nyo yung plano ng Diyos sa buhay niya. Para pagdating nyo sa team prep, maluwag sa inyo ang thy will be done. Team prep, kung gusto mong hindi maging parang mahigpit sa'yo, itong thy will be done, at parang ang sakit sa'yo ng thy will be done, you see, para hindi maging masakit sa'yo, tandaan mo yung sinabi ko sa'yo kanina. God has a planned life for you.
It's not just about the love life. It's about God's planned life for you. Huwag mo ihiwalay yan. Pag hiniwalay mo yan, I'm telling you, mapapahiwalay ka. Maliwanag yan, pinag-uusapan natin. You see? Anong gusto mong may share dyan, Sir Manny? Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po ng ating pong pinag-uusapan po dito. And especially, no, ako Sir Joe, as I observe kung bakit po maraming young people, especially sa Team Prep or sa Team Focus, ang medyo nakakalimutan nilang idagdag itong 4-letter words na ito, Phrase. na phrase. Itong sinasabi niyo po ditong thy will be done. It's because we always forgot na yung buhay po natin, no? Yung buhay po natin, tayo na binuhay ng Panginoon ay merong purpose. Yeah. Lagi niyo po babalik lang kayo sa pinaka-foundation. Kahit sa ang creation na ginawa po ng Panginoon, hindi yan design. Lahat yan ay merong purpose. Lahat ng creation na ginawa ng Panginoon sa ibabaw ng mundo na ito ay may purpose. Ganon din tayo. Kaya tayo binuhay ng mundo, binuhay ng Diyos dito sa mundo, it's because meron tayong purpose. At yung purpose na yun ang dapat mangyari, mga kapatid. Kaya nga kung hindi po natin kung papalampasin po natin itong pagkakataon sa buhay po natin, nakakalimutan natin na dapat na mangyari ay yung purpose ng Diyos, you will not be able to say this phrase right here na thy will be done. Kaya nga ang pinakauna mo talagang dapat na alamin sa buhay mo, anong purpose ng Diyos sa akin? Kasi pag nalaman mo yung purpose nun, hindi ka kukontra sa phrase na ito. Yeah. Kapag nalaman mo yung purpose na yun, alam mo kung saan papatungo po ito. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, yung mamuhay ka sa will ng Diyos, it means you are submitting sa counsel ng Diyos. Amen. At yung po ang pinakamaganda sa lahat doon mo malalaman na kapag namuhay ka under God's will, it means you are submitting yourself under His counsel. Yeah. Kasi mahirap mamuhay mga kapatid sa will ng Diyos kapag hindi ka nagpasakop sa counsel ng Diyos. That's right. Kaya nga alam niyo po, napakaganda po yung sinasabi po dito ni Sir Joe. We've been there before. Hiniwala yung love life sa cold life. Totoo naman po yun. We've been there before and we cannot deny the fact na may mga resulta ang bawat ginagawa po natin sa buhay. Kaya nga ang pinakamaganda, ang hanapin natin ngayon is yung will ng Diyos. Amen. At ang isa po sa pinakamaganda mga kapatid na tandaan po natin when it comes to the will of God, kung saan mo makikita yan, wala ring iba kundi sa counsel ng Diyos. Kaya nga tinan nyo po, mismo from the very life of the Lord Jesus Christ, ano ang kanyang ginawa? Ano ang kanyang ginawa? He asked counsel from His Father. That's right. Sa pamamagitan po ng sa pamamagitan ng siya'y nanalangin. Nakipag-usap siya sa Diyos Kaya nga, tayo mga kapatid, paano po natin magagawa yon? Makipag-usap ka sa Diyos at silipin mo rin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kasi napakaganda po, I really love the word, Sir Joe, dito na ginamit niyo po, o binasa niyo po dito kanina. In the book of Matthew chapter 26 in verse number 39, sabi niya po dito, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me." Ito po yung gustong sanang mangyari ng Panginoon. Di ba? Pero ang sabi niya po dito, nevertheless. I really love that word, Sir Joe, nevertheless. Alam niyo po mga kapatid kung bakit? Yan din po kasi yung sinasabi in the book of Proverbs chapter 19 verse number 21. That there are many devices in a man's heart. Nevertheless, Yeah. the counsel of the Lord that shall stand. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, if you want to be under God's will sa buhay niyo at para masabi niyo rin that thy will be done, tingnan niyo po yung counsel ng Diyos para sa inyo. Tingnan niyo, maraming devices. Maybe you want something in your life, especially sa buhay na sinasabi po ni Sir Joe ngayon. Let's say for example, in the life of marriage. Okay? Papasok ka sa ganyan, maaaring meron kang kagustuhan na mangyari. Meron kang itong common na ginagamit nila ngayon. You prayed for it. Di ba? Yeah. Bibrain ko. Pinanalangin mo. Wala namang masama, sabi nga ni Sir Joe. Tama, Sir Joe? Sinasabi ng pastor natin. Sinasabi ng pastor natin yan. Walang masamang manalangin. Kahit kailan, hindi tinuro sa Bible ang manalangin. Yeah. Ang hindi manalangin, rather. That's right. You prayed for it. Yan, Maaaring, yeah, sabi nga you prayed for it. Yeah. Pinanalangin mo yan. Ilang taon, gaano katagal, kahit ano pang sabihin mo, sabihin natin pinanalangin yun. But, tatandaan mo, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Makita niyo po yung panalangin mismo ng Panginoon.
May gusto rin siya mangyari. Pero, alam ng Imposible. Panginoon, If it possible. if it possible, be possible. be possible. Gusto niya mawala, gusto niya sabi nga, gusto niyang ma-excuse Yeah. doon sa mangyayari sa kanya. Pero, kapag yun po ang nangyari, the next question is, matutupad kaya yung purpose, or hindi matutupad, mangyayari kaya yung purpose ng Diyos kung bakit niya pinadala ang Panginoon sa ibabaw ng lupa? Kung lalampas yung cup na yon sa Panginoon. Mangyayari kaya yung purpose ng Diyos? If we're going to study that verse, babalik ka sa pinaka-purpose ng Diyos. Ano po yun? Dahil yung pagmamahal ng Diyos sa tao, kaya niya binigay ang kanyang bugtong na anak. So hindi po mangyayari. Sabi nga ni Sergio kanina, nanggaling po sa kanya kanina, wala tayong kaligtasan ngayon kung lumampas yun. Yeah. Wala tayong kaligtasan. We cannot enjoy our life right now as a saved people, no? Bilang isang ligtas na tao. Akalain mo kung ang pakiramdam ng Diyos Ama ay emotional din. Yes, sir. Wala. Ay, nakiusap Oy, na yung oo, ama. nakiusap na yung anak ko. Alam, Diyos, sir, Diyos din knowing, naman to eh. knowing the fact na alam niya kung ano mangyayari sa anak niya. Only begotten Son. Tsaka alam niya, sir, na duduraan, Yeah. paparusahan, Yan yung ipapako. sinasabi ko, lahat. Lahat yan. Alam ng Diyos yan eh. Pero kapag pinalampas niya yon, at sabi nga ni Sir John, naging emotional ang Diyos Ama sa bagay na yon. Kaya dito makikita natin, para sa mga magulang, pasintabi lang, napakagandang ehemplo ng Ama. Yeah, Ng yes Diyos sir. Ama. Totoo. Hindi siya nagpakaimo-imo despite na malalaman niya yung mangyayari sa anak niya kumpara sa ikabubuti ng Amen. sa pangkatauhan. Kaya nga sir, yun yung sinasabi ko, kapag nangyari yon, may enjoy ba natin yung buhay natin? Maaaring mag-enjoy ka kasi nandito ka ba? But after this life, will you be able to enjoy it pa rin? Hindi na. Bakit? Wala kang kasiguraduhan kung saan ka papatungo eh. Di ba? Na, tinan niyo po, hindi mangyayari yung purpose ng Diyos kapag inalaw natin na mangyari yung gusto natin. Kaya nga, ang tanong, para po masabi natin that thy will be done. Kasi, nabanggit ni Sir John kanina sa pasimula, maraming takot sa phrase na ito eh. Parang ang nangyayari kasi, parang hindi ka na binigyan ng karapatan. Ganyan. Pero alam niyo po mga kapatid, para hindi po natin katakutan ito dahil napakaganda, there's always a blessing if God's will be done in our life. Yan po ang tatandaan nyo. That's right. Na para hindi mo katakutan itong thy will be done na ito. At hindi ka ma-frustrate pagdating sa bagay na ito. Isipin mo kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Anong purpose ng Diyos sa buhay mo? Ha? Ano ang purpose ngayon ng Diyos? Yun ang aalamin mo. At kapag nalaman mo yan, mamahalin mo itong phrase na itong, thy will be done. Alam niyo po kung bakit napaka-importante na masunod ang will ng Diyos sa buhay po natin. Meron pong sinasabi si Jeremiah, dito po, in the book of Jeremiah 42 verse number 3. Sabi po ng Bible, gusto ko lang po i-relate po itong verse sapagkat napakaganda po kasi nito eh. Sabi po dito, it is very important kung bakit we should allow God's will be done in our life. That the Lord thy God may show us the way wherein we may walk and the thing that we may do. Yan po ang pinakamaganda. Kasi kapag hinayaan po natin na ang will ng Diyos ang mangyari at sinabi natin, thy will be done, dito po natin makikita na ipapakita sa atin ng Diyos kung saan ka dapat mamumuhay at ano ang mga dapat mong gawin. Kaya nga kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo, let's say for example, in the life of marriage, hayaan mo na Diyos ang magpakita sa iyo ng mga bagay na yan. Hayaan mo ang Diyos ang magpakita sa iyo kung sino. Hayaan mo ang Diyos ang magpakita sa iyo kung ano ang gagawin mo. Kaya maganda yung maganda Sergio yung ano tawag na to, yung topic ng team preparation. Yes. Yeah. Maganda po yung topic ng team preparation eh. Ano nga, sino ang dapat kong Sino Sino ang iibigin ko? Sino ang mali dapat pala. mo? May dagdag to eh. Ano? Sino ang dapat Sino ang dapat mong mapangasawa? Alam mo Dota o ako? no. Pero ito yung sagot dyan mga kapatid. To answer that question, hayaan mo Diyos ang magpakita sa inyo. Yeah. No, you don't answer that question by your own. Etong, Let thy will be done. Sige. masingit ko lang, no? Ang pinakailagay nyo sa isipan nyo, wala na kayong dapat pang una-unahin. You see? Wala nang mga una-una pa kayong dapat gawin. Ano mang nasa isip nyo ngayon, putulin nyo na. Yeah. Thy will be done agad. Wala nang anong-anong mga dapat nyong unahin. Because tandaan nyo, as long as
As long as thy will be done, kagad ginawa nyo. Wala na kayong, Lord, thy will be done, pero Lord, sana naman alisin mo muna ito sa sarili ko. Ano? Narinig mo ba yung mga katagang lumalabas sa bibig mo? You see? Naiintindihan mo ba kung anong sinasabi at iniisip mo? Pag sinabi mong unahin kung ano ang will ng Diyos sa buhay mo, yan dapat na ang maging pangunahin sa plano mo. In fact, hindi mo na plano yan. Plano na ng Diyos yan sa'yo. Pagka may ginawa ka pang, pag pinakiusapan mo pa ang Diyos na, Lord, tanggalin mo muna to para masunod ko yung will mo. Anong tanggalin mo muna to? Ibig sabihin, mas malakas yun sa'yo kaysa sa Diyos? Kaya naman Di ba? Hindi pwedeng mangyari yun. You see? Will pa rin ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa inyo You see? Wag alisin mo na yung mga bagay na dapat na ikaw mismo. Alam nyo kasi pagiging emotional yan. Yan sinasabi natin pagiging emotional young people You see? Wala sanang masama kung yung emotion mo is driven by your conviction. Yeah. Pero hindi ngayon Ang nangyayari ngayon, yung conviction, gusto nyo, dinidrive ng emotion ninyo. Baliktad. You see? Kaya nga sinasabi ko sa inyo alisin nyo yan, maging intellectual lang kayo. Okay, sinabi ng Diyos to. Ito mangyayari. Remember Job? Yeah. Grabe si Job. You see that? Pinapa-denounce na sa kanya ang kanyang pananampalataya, pinapakalimot, pinapa-curse na sa kanya ang Diyos niya. You see that? Pero anong ginawa niya? Tahasan. Ano mga sinabi niya doon? You see? Kaya ako sinasabi sa inyo ito, young people, ilagay nyo sa isipan nyo yan. Because ilagay nyo ito sa isipan nyo. Ito lang, tandaan nyo. Pakinggan nyo ng maigi ito. Pagka Diyos na ang nagplano sa buhay ninyo, that's it. In fact, the truth na dapat nyong ilagay palagi sa isipan, bago ka pang mabuhay, planado na yung buhay mo. Ulit ko, bago ka pa mabuhay sa mundong ito, planado na ng Diyos ang buhay mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kaya lang nagkakaroon ng tapon yung plano ng Diyos sa buhay mo. Sa kadahilanan na ano? Ito ay sa kadahilanan na gumagawa ka, pinipilit mo yung gusto mo. You see that? Huwag mo ipilit yung gusto mo. Siguraduhin mo. You see? Siguraduhin mo na, siguraduhin mo sa sarili mo na meron kang obedience sa plano ng Diyos sa buhay mo. You see that? Alam mo, napakasimple lang nito pinag-uusapan natin. Dito na muna natin ito tatapusin. You see? Susunod na natin to. Maganda pa yung mga susunod natin. Titingnan pa natin yung mga kataga ng mga young people na kasi, syempre sir, nag-aantay ako ng sign. Next Wednesday, ang pasigitan ng signboard. Joke lang. You see? Kaya ko sinasabi sa inyo to, napaka-importante nito. Again, lalo na sa inyo, team preparation, tandaan nyo. Guguluhin kayo ng dyablo. Aalisin kayo ng dyablo sa plano ng Diyos sa buhay nyo. Para lang sa love life ko, no? Next week. You see that? Bakit ko sinasabi sa inyo yan? Sa kadahilanan, ilagay nyo sa isipan nyo ito. Sa kadahilanan na ano? Sa kadahilanan na kayo ang magbibreed ng susunod na henerasyon. Yan yung pinag-uusapan namin sa young couples, New Testament couples. Okay? Nung last Sunday, na shinare ni Sir Conrad, shinare namin ni Sir Conrad. You see, naipit kami sa gitna. Yung mga nauna, pagod na. Yung mga nandito ang pausbong, may sariling sistema. So, sino ngayon yung umatanggap? Eto tayo, nasa gitna tayo. Young people, andito kami. Ngayon, isinasama ko kayo dito, andito tayo sa gitna. Kayong team prep, ang tutulong dito sa mga bago na galing sa bagong sistema. Kami naman ang magpapatuloy para yung mga pagod na matutulungan. Nakuha nyo? You see that? See? Kayo yung dito sa mga bagong sistema, kami dito sa mga palaos na, sorry. Sa mga napagod na. You see? Kasi realidad yung sinasabi ko sa inyo, marami na napagod. You see, marami. Kung sa simbahan nga, nangyayari yun sa Baptist history. Yan yung mga susunod na mailileson natin sa hindi sa Sunday school natin sa church. You see? Na kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason na mawala kayo sa panlilinglan ng dyablo. You see? That's the very point here. Kaya again, inuulit ko, it's not about
is not just about having a love life. It's more on God's planned life. It's all about God's planned life. Pag pinush mo yan, nahiwala yung love life mo sa God's planned life mo, I'm telling you, wakas na ng life mo. Ilagay yun sa isipan niyan. Alright? Dito muna tayo magtatapos. Maganda pa ang mga talakayan Amen, natin. Baka pagka sa mga susunod, ma-extend natin ng konti lang. No? Konti. Baka ma-extend natin to sa mga susunod. Kaya sa inyo, Team Focus, I would like to encourage you, mag-focus kayo. Ang will ng Diyos sa inyo ngayon, mag-focus kayo sa ginagawa nyo sa Panginoon at sa relasyon nyo sa Diyos. Next. Wala nang iba. Next week, sir, kasama na natin yung team prep host. Oh, last na ba? Last week? na. Ang biro, ang bilis ng panahon. No? Last na pala next week. Last Wednesday na yon. Last Wednesday. Ang bihira, no? Last Wednesday. Ay, ma-extend tayo nito. Extend tayo. Sama lang natin sila. Sama pa rin sila. Para Dalawang beses silang sasama. oh, di ba? Maganda to kasi maaaring makapag-invite pa tayo ng mga pastor or mismo si pastor ay makasingit dito sa kasama pinag-uusapan natin ito. Alright? So, again, I hope tayo ay pinagpala at young people, kayo pinagpala sa usapin na ito. Alright, Sir Maki? Alright, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay po sa ating pong programa and thank you for being with us. Ngayon pong tanghali po na ito. Again, ay mga kapatid, let us all stick, Team Focus, Team Prep, sa will ng Diyos sa ating pong buhay and follow that will and be submissive to that will. Amen, amen. Alright, kaya inuulit ko, Team Focus, Team Preparation, four-word phrase ang napaka-importante. Four-word phrase na ito ang lagi nyong ilagay sa isipan nyo. Thy will be done. Team Focus, will pa rin ng Diyos ang sundin mo habang ikaw ay nagpo-focus sa relationship nyo ng Diyos, relationship mo sa pamilya mo, relationship mo sa gawain ng Panginoon. Yan ang mga dapat nyong pagtuunan ng pansin. You see that? Kaya sabi ko at Team Focus, if hindi mo pahihintulutan ito, ilalagay sa isipan nyo itong pinag-uusapan natin ngayon, you see, advantage kayo kasi wala pa kayo sa Team Prep. Alam nyo na ito. Amen. Ang kagandahan lang, kayo ngayon sa buhay nyo, ang will ng Diyos, sasanayin nyo ng sarili nyo, will ng Diyos ang masunod, kaya anong gagawin ninyo ngayon? Ilalagay nyo sa isipan nyo palagi, thy will be done, thy will be done, thy will be done. Para ang maitataas nyo sa buhay nyo, matataas nyo sa sarili nyo ay puro plano ng Diyos. Hindi kayo kakaliwa, hindi kayo kakanan. Alright? So muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay and get excited for a service mamayang gabi. Alright, for midweek service, let's bring more people. Let's bring more people to the church and let's make sure that we will have that good attitude sa pananambahan po natin mamaya. Let's get excited sa mga pamilya. Magsimba po tayo mamaya. Sama-sama tayo. Kita-kita tayo mamaya sa ating another Hallelujah worship service. So much for that. On top of all of this, lagi po namin sinasabi, to God be the glory. Have a blessed Wednesday. God bless you all. And now, live from the Christian Bible Baptist Church.